Narito po ang News TV Quick Response Team sa Jose Reyes Memorial Medical Center dito po sa Maynila, kung saan isa nga po ang ospital na ito sa karaniwang pinagdadalhan ng mga biktima ng paputok, at taon-taon sa ganitong mga panahon ay naka-alerto na ang mga doktor dito at staff para po antabayanan yung mga magiging biktima ng paputok. Pero kahit hindi pa nagsisimula ang mismong pagsalubog sa bagong taon, ay meron na pong ilan na mga naisugod dito na mga nabiktima ng iba't ibang klase ng paputok. At nangunguna pa rin ang sanhi ng pagkasugat ng mga biktima, itong Piccolo bilang pangunahing nakakabiktima, lalo na sa mga bata. May live report si Jam Sisante. Jam? Balikan po natin si Jam Sisante maya-maya lamang. Kasama po natin dito si Dr. Tanaw Kanungkong. Siya po ang resident surgeon ng Jose Reyes Memorial Medical Center. At Doc, ipakita nyo sa amin ito pong mga gamit nyo. Ito parang nakaimbak na ho lahat ng supplies nyo rito para po sa pagsalubong sa bagong taon, Doc. Yes. Ito po yung mga ginagamit natin usually pangtahi ng mga pasyente, mga sugat, mga lacerated wound, ito yung mga thumb forceps, mga Addson, mga Kelly curve, at saka ginagamit din natin sila para sa mga pagdebris ng mga sugat, mga lacerated wounds. Apo. Yes. At ang dami hong mga tools na naka... Yes, marami po tayo. Ito pa yung ginagamit karamihan. Ito ba yung mga pantahi natin, mga scissors, saka mga clamps natin. Panlinis din sila. Apo. Sa mga buto naman, ito po yung ginagamit natin. Meron po tayong cutter, meron po tayong bone saw, tapos mga drill sa mga... Pag meron tayong mga fractures na kailangan nating Ito yung mga kaso na pag masyadong mabigat na at kailangan na talagang putulin. Yes, for the major injuries ng mga paputok, ito po yung mga karamihang ginagamit. Opo. Yes. At bukod do sa mga ito, meron mo kayo dito, nakikita natin may mga nakaimba po kayo na itlog at iba't iba pong mga gamit. Ano po, pakikwento nyo po sa amin, saan po ang gamit ng mga iyan? Ito po naman ginagamit for the WATUSI victims. Meron po naman tayong iba na mga elastic bandages para sa mga sugat, hydrogen peroxide para sa mga wound care. Tapos may itong mga tape, mga dextrose natin na ready. Irrigating solutions din na marami tayo for the para sa mga paglilinis ng mga sugat ng mga dumating na victims ng mga pasyente. Apo, kumpara ho nung nakarang taon sa parehong panahon, December 31, yes, alin ho mas marami na naging biktima? Compared last year, meron po tayong patients na 45, total of 45 patients na victims ng firecracker-related injuries. As of now, 2014, meron pa lang po tayo na 25 patients na census. Opo. Yes. So, Karamihan sa mga bata? Karamihan po sa mga victims na yan, Piccolo victim. Tapos, ages mga 5 to 10 naman ang mga edad na naglalaro ng mga paputok na mga yan. And usually, dumating sila mga minor injuries naman and napapauwi naman namin sila. Meron na ho ba na kaso talaga na kailangang putulin so far, yung kamay o braso? So far, wala pa naman tayong naitala ng mga major injuries sa mga paputok as of today. At ang problema at karaniwan din kapag sa gitna ng pagsalubong, yung mga lasing, yung talaga yung nabibiktima. Yes, karamihan po ng mga pumupunta dito sa Jose Reyes paggabi, yung mga lasing na mga victims, mga napaputukan or mga nagpaputok or yung mga, minsan mga passive victims lang ng mga paputok. Sila po yung mga, halimbawa, naglalakad lang sa daan, biglang natamaan ng mga paputok, or yung mga active victims din, usually sila nang nagpapaputok naman. Opo. Yes. Kung sakali ho na maputukan at hindi agad madala sa ospital dahil walang masakyan, maraming sumasalubong sa bagong taon, paano po ang pinakamabisang first aid? Katulad po ng itlog, ano po ang dapat nilang gawin? Ang ginagamit po sa itlog, usually kinakainaano naman yan sa mga WATUSI victims. Tapos yung mga injuries naman na minor injuries like naputukan yung kamay, pwede naman tayong i-wash lang po siya sa running water, tapos gamitin lang din ng hand soap. Usually, wina-wash lang po siya. Linisang mabuti. Yes, linisang mabuti. In case na meron kayong ma-encounter na bleeding, pero pwede naman po siyang ipack yung sugat, tapos dalhin agad sa pinakamalapit na hospital. Yes, para iwasan ang infection. So, may bleeding, ipack lang yung sugat, tapos dalhin agad sa hospital. Kung sakali ho na masyado malakas yung paputok, yes, lumipad yung isang bahagi ng kamay o daliri, pwede ho ba, papaano ho ang gagawin doon? Pwede bang ilagay siya sa yelo
para madala sa ospital at matahi ulit? Ano po dapat gawin? Kadalasan ng mga ginagawa sa mga victims sa mga major injuries na ganyan, usually pinapak po yung mga sugat, tapos dalhin agad sa pinakamalapit na hospital for first aid. Opo. Yes. Opo. So dito sa itlog, yung Watusi Watusi, yes. ingestion, kailangan ay puti lang, mga Yes. 7 hanggang 8 piraso Yes po. ng egg whites. Opo. Ano po? Yes, Para sir. sigurado na pangontra sa lason. Yes po. Kailangan po mga... Ano po ang paalala nyo sa mga kababayan natin? Taon-taon gumagawa tayo nito, pinapakita natin itong mga gamit na ito, pero marami pa rin nabibiktima. Ano po ang inyong paalala sa ngayon? Yes, sa mga nanonood, gusto ko rin paalala na dapat iwasan nating uminom, magpakalasing, kasi doon nagmumula yung mga... Doon po yung sanhi ng mga paggustuhan nating na magpaputok. Minsan nagkakaguluhan tayo, nagkakaroon ng mga injuries sa mga ibang tao, kaya tayo nagkakaroon ng mga disgrasya na karamihan nadadala sa hospital. Minsan dahil lasing yung mga isang tao, napapadala, nababarilan, nagsasaksakan, o kaya nag-aaway. Yun po ang mga dahilan kaya tayo na hospital. Opo. Yes. Maraming salamat po sa pagkakataon. Si Dr. Tanaw Thank you po, Kanongkong. sir. Thank you din po, Salamat sir. po. Resident Surgeon ng Jose Reyes Memorial Medical Center. Samantala dito nga po sa Jose Reyes Memorial Medical Center ay nananatiling nakahanda ito gaya po ng ibang mga public hospital sa Metro Manila para sa mga mabibiktima ng paputok at karamihan sa mga dinadala dito lalo na kapag medyo kalaliman na ng gabi o kalagitnaan po ng pagsalubong sa bagong taon ay yung pong mga lasing na may edad na at karamihan sa kanila ay hindi na nabibitawan itong mga paputok na ito dahilan upang yung iba ay putulan na ng kamay. At kanina nga po nakausap natin yung 11 taong gulang na bata na naputukan ng pikulo. Kinukwento po niya sa atin na 50 sentimos lamang pala ang presyo ng pikulo dahilan nga upang mabilis na magkaroon ng access ang mga kabataang ito dito sa naturang paputok. At sa ngayon po ay gaya po ng nakita natin kanina, yung mga kakailanganin na pang first aid, yung mga panlinis ng sugat, yung mga itlog na pangontra sa lason kapag nakalunok ng Watusi yung mga magiging biktima ay handa na. Lalo na yung mga gagamitin na pamutol ng mga braso o di kaya ay kamay na mga malubhang masusugatan. At tuloy-tuloy po ang monitoring ng Jose Reyes Memorial Medical Center kasama po yung ibang mga pampublikong ospital sa buong Metro Manila at maging sa iba't ibang panig po ng ating bansa. Kaugnay nga po ng pagsalubong sa bagong taon. At kung kayo po ay magkakaroon ng aberya o emergency, meron pong hotline ang DOH sa numerong ang area code po ay 02-165-364 at ito nga po ang hotline ng DOH. Ulitin ko po, 02-165-364. At mga kapuso, handa na nga po itong mga pampublikong ospital, itong mga iba't ibang ospital sa Metro Manila at maging sa ibang panig ng Pilipinas, kaugnay pa rin ng pagsalubong sa bagong taon at partikular itong mga magiging biktima ng paputok, yung mga lasing na magpapaputok na wala sa wisyo at itong mga bata na magiging biktima. Kaya po ito po ang patuloy na paalala pa rin ng mga otoridad. Kung maaari po ay huwag na kayong magpaputok nang wala na maging aberya pa sa pagsalubong nyo sa bagong taon. Gayunman, nananatili nga hong alerto na itong mga otoridad dito, itong mga doktor ay kompleto na ang kanilang mga pang first aid at panglinis ng sugat, pang putol ng makamay kung kinakailangan. At may hotline po sila dito kung itong DOH hotline 02-165-364. 02-165-364. Yan po ang hotline ng Department of Health kung sakasakali na magkakaroon ng aberya. Samantala,